Yan ba? Mamaya pagbigyan natin paliwanag lang muna natin yung saligang batas. Yung dapat ang may karapatan nitong yung ating galing, yung ating sekretary. Ken. So, ako na lang para mas paano natin ang mayos. Oo. Yung araw ngayon ay January 5, no? 2024. 25 na. Pabalik ka na talaga doon sa 2025, sorry. in love last year. In love talaga to. Kaano na sila, papasok pa lang kasi, di pa nakamove on. Oo nga. Okay, January 5, 2025. Okay. Okay, so ito yung ating nakasulat dito sa yung ating pangalan, no? Ang ating pinaka-final na pangalan ng ating samahan ay Palawan Blind and Visual Impaired Association. Ito yung officialist natin, no? Officer, association, ang mga presidente, alam na natin ito, no? So, punta tayo sa doon sa saligang batas. Post mo lang ng konti pag namin natin. Ito, special na pagpupulong ang Board of Members sa pamamagitan ng Pangulo o isang petisyon mula sa sobra sa kalahati. 1/2 ng kalahating membro ay maaaring magpatawag ng special na pagpupulong ng pangkalahatang membro, General Assembly, kung may pangangailangan na isasagawa. Sabihin, sa General Assembly, pwedeng magpatawag ang special na anto eh. Doon siguro mag-report ang treasurer tungkol sa kapirahan siguro, no? So, okay lang to, hindi naman masyadong mga ano. Doon po Oo. yun siya. Sige, pupunta tayo sa section 3. Pagpapabatid ng pagpupulong. Ang lahat ng membro ay kailangang mapadalahan ng kalihim ng imbitasyon 3 araw bago ang pagkalahatang pagpupulong, na kung saan ay napapaloob ang mga tatalakayang agenda. Dapat ang sekretary gumagawa nito. Section 3.4. Quorum. Para sa mga opisyalis ng asosasyon, board meeting majority 0 to 50% plus 1 ng board of members ay maaaring magsagawa ng isang pagpupulong o magpatawag ng General Assembly. Ibig sabihin, kung gusto niyo magpatawag ng General Assembly, dapat majority, 50% plus 1. Kung 100, sa 100%, bawa, 100 tayo, dapat, pag umabot ng mga 50%, pwede na siya magpatawag. Pag hindi siya maabot ng gano'n, hindi siya pwedeng magano. Kasi 50% plus 1. Halimbawa, may mga kailanganin na magpapaano kayo pa-meeting. Kasi, officers. Section 4, 5, quorum para sa pagkalahatang membro, General Assembly, majority, ganoon pa rin. Pagkalahatang membro na dumalo ay may kapangyarihan na magsagawa ng desisyon sa pamamagitan ng pagbubuto sa mga usapin na inihanda sa pagpupulong. So, punta tayo sa 5, 6. Section 6, mga alituntunin ha, at pagkakasunod-sunod ng pagpupulong. Pagbasa ng mga pangalan ng dumalo, roll call. Pagpapatunay na may quorum, nakaano tayo, naka-minutes yan. Pagpapatunay na may quorum attendance. Pagbasa ng agenda, pagbasa na at pag-aproba ng minutes ng nakaraang meeting, reports ng Pangulo, eleksyon ng mga officers kapag napapanahon ang eleksyon. Mga iba pang dapat pag-usapan, others, adjournment. O ito, article 6-7 na tayo ta. Opisyalis. So, section 1. Opisyalis. Ang mga opisyalis ng asosasyon ay binubuo ng 5 mga board of members na ibubuto sa pangkalahatang pagpupulong ng mga membro. Ang board of members ay pipili sa kanilang kahanay kung sino ang magiging chairman at pangulo. Ang pangulo naman ang mamimili kung sino ang magiging pangalawang pangulo, kalihim at chairman. So ito na yung ano natin, parang Yan na yan. tapos na to eh. Oo, tapos na yan. Oo. Pero hindi na natin ito gagawin ulit sa sunod na ipapaliwanag ko yan mamaya. Sige. Section 2, termino ng mga opisyalis. Ito ang pinakamahalaga. Isa sa pinakamahalaga, termino ha. Termino ng mga opisyalis. Ang lahat ng mga opisyalis ng
Palawan Blind and Visual Impaired ay tuloy-tuloy ang panunungkulan. Pwede lamang palitan ang isang opisyalis kung may mababakanting posisyon. Kung ang presidente ay magkusang bumaba o kaya'y mamatay o ano pa man lang opisyalis. Okay, oo. Hindi, yun ay ano ha. Saka lamang siya pwedeng palitan. Palitan. Ganon din sa mga ibang opisyalis. Oo. Kung ano yung sa presidente, yung sa mga ibang opisyalis, ganon din. Lahat. Oo. Ang mga opisyalis lang ang pwedeng mag-appoint kung sino sa mga membro ang kanilang ipapalit sa nabakanting posisyon. Pipili ang mga opisyal ng mga membro na pwede at karapat-dapat na humawak ng nabakanting posisyon. Ito ay pagbubutuhan ng mga opisyalis. Patay mo muna. Paliwanag natin sa presidente. Alam mo. Okay. Alam mo dapat kasi ano sasabihin mo sa amin kung hindi mo alam yung presidente. Kaya kayong vice at saka pres, kayo dapat nag-uusap kayo palagi. Nag-meeting kayo. Sunod araw, usap tayo ha. Para alam. Okay. Yan ha. So section, kukulin at kapangyarihan ng Pangulo, section kalihim ang ito, sa kalihim tayo. Kalihim, ang kalihim, ano bang kalihim? Sekretary. Sekretary. Ang kalihim ay siyang magdadala ng mga balita o impormasyon patungkol sa pagpupulong ng lahat ng miyembro ng asosasyon. So, kasi niyo yun, alam niyo na yun. Ang kalihim ay siya ring magtatago at ng listahan ng mga miyembro, gumawa ng mga sulat at magtago ng mga dokumento ng asosasyon. Lahat ng documents dapat na sa sekretary. Siya ang magtatago. Yan. Ng miyembro ng pulong patungkol sa ng mga dokumento. Okay. Section, ito na. Ingat yaman. Sino ingat yaman? Yan. Okay. Ang ingat yaman ay siyang mamahala ng libro ng pananalapi. So, ikaw ang may hawak ng pirak, may papasok sa napira sa ating bawa, may mga donation. May mga kasi magkakaroon tayo ng bank account. Magkakaroon tayo ng sariling bank account. So, kung may mga donate na galing sa mga kung natin, dito, mga kung saan man dyan, may Gcash, magkakaroon kasi tayo ng sariling Gcash press. Oo. At saka, mayroon tayong dalang sariling cellphone. Mayroon ako. Oo. Bigay ko ngayon. Bigay ko sa inyo. Ang dapat na makakapag-ano noon, ang cellphone na hawak noon, dapat Ayun na. kay treasurer. Okay, Oo, kasi sa kanya pupunta yon yung sa ano yung cellphone na may Gcash. Siya na doon na kay sa Ako na rin. Sige. So ngayon, Walang dapat problema updated yan. lagi dyon. Dapat updated lagi. Kung magkano ang pumapasok na gano'n sa ano, dapat lagi natin yan yun para open tayo sa ating mga membro. Ito yung dumating, ito yung dyan, ito nagastos. Andi dito yung cellphone. Sige. Ingat yaman ha, ingat yaman siya, ano yun, Usap to kayo. asosasyon. Ang ingat yaman ang siyang magbabayad sa lahat ng gastusin o bayarin ng asosasyon na may pagsang-ayon o aproba ng Pangulo. Dapat sa lahat ng mga gastusin o anumang mga dapat hindi pwedeng walang approve ang presidente. Number na lang Yes. naman. Ikaw dapat approbahan mo yung titingnan mo, basahin mo. Ay, hindi ko nabasa. Ilan naman tayo eh. Babasahin ko sa'yo. Yun. Tama. Oh. Yan na pala. Alamin mo pala, alamin mo. Sige, tao sa Okay. number na. So, sang-ayunan o aproba ng Pangulo. Okay. So, dito tayo. Ang ingat yaman ay magsasagawa ng pag-uulat or report patungkol sa kalagayan ng kapirahan sa tao unang pagpupulong ng mga ito may sige, ulit na lang to ng asosasyon. Okay, ito bookkeeper. Ito na yung katungkulan ko. Oh. Bookkeeper. Ang bookkeeper ay siyang magpa-process at magre-record ng mga pang-araw-araw na transaksyon, pinansyal ng samahan sa proyekto, livelihood, kabilang dito ang sales, purchases, payroll, payment ng pay bills at iba pang transaksyong pinansyal. Ang bookkeeper ang responsible sa pagsusulat ng mga daybook, bawa yung mga daybook na naglalaman ng mga talaan ng mga pagbili. Bawa may binili tayo, i-record ko yon, lahat yon. Binta, kung may bininta tayo, i-record lahat yon, resibo. At pagbabayad, siya ang tagapangasiwa ng libro at may pananagutan sa pagtiyak na ang lahat ng mga transaksyon, kung ito ay transaksyon ng cash o transaksyon na kredito,
at naitala sa tamang ledger ng tagapag-utos, taga-suporta ng customer, at general ledger section. So yun yung ano ng ano, no, Kapautang ng ledger. auditor. Yun yung aking mga obligasyon. Dito naman sa auditor, ang auditor dito wala na yung tayo, wala yung auditor natin ano, absent. Okay, paalam na lang natin. So wag na natin ano yung auditor. Yung basahin lang din Basahin natin. mo lang. Ang auditor ay inaatasan na tasahin, i-audit kung tama o mali ang paggasta ng salapi ng asosasyon at kung maayos ang paggamit ng pondo ng pansamahan. Inilalagay sa wastong pangunawa ng mga umuugit ng asosasyon ang kanilang mga poder ayon sa prinsipyo ng pangingibabaw ng batas, rule of law. Yun yung ng auditor. Ay ng dito, PIO. Sino mga PIO? Ate. Ilan dito PIO? Dalawa. Si J-Mark tsaka si Ate Ito. Virgin. Sige. PIO ha, tungkulin nyo ha. PIO, bahagi ng tungkulin ng isang public information. PIO, ibig sabihin ganito, kaya nyo bang makiharap sa mga media pag in-interview kayo? Yes, sila nila. Kaya nila yan. Ha? Yes, Pag tinanong kayo ng mga pumunta tayo nakikaluwi, interview kayo, kumusta ang inyong organisasyon? Ano bang itong organisasyon? Kayo layunin ang nyo? PIO, kayo ang kumbaga pa sa ano, kayo ang speaker of the house. Okay. So kayo yung magsasalita doon. Okay. Kung ano yung nangyari sa ating organisasyon, magpapaliwanag doon sa media kasi para malaman ng buong Palawan, para kung ano ba yung Palawan Blind Visual Impaired Association. So kayo ang mag-update doon, magsasabi na ganito. So lahat ng magagandang sasabihin nyo doon. Kayo ang gagawa noon yung PIO. I-interviewin kayo, tatanungin kayo ni Kaluwi, dapat tama ang sagot ninyo. Kaya dapat i-prepare nyo yung sarili nyo. Handa kayo doon. Trinigin ko lang yan sila. Sige. Okay Oo. po, okay. Bahagi ng tungkulin ng isang public information officer, PIO, ang pagpapanatili ng magandang pakikitungo sa mga miyembro ng media. Media ha? Kaya nga kailangan magandang pakikisama ninyo yun. Kailangan pag tinanong kayo, entertain ka nun. Magandang pag-approve nyo yun. Bukod pa ang paggawa ng mga press release at direktang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para tumugon sa mga katanungan. So yun tungkulin nyo ha, yun, PIO, tandaan nyo yan, bahala na siyempre sa inyo. Apo. Hindi maaaring walang public information officer o public relation officer ang bawat ahensya dahil kailangan ng mga namumuno na may magtaguyod ng kanilang magandang imahe sa publiko at magbahagi ng mahalagang impormasyon sa publiko sa pamamagitan ng media sa oras na may malalaking aktibidad, programa o proyekto. So ibig sabihin pag may mga tayo press, mga programa tayo, malalaking proyekto, so kung kailangan natin sa media, pabatid sa lahat. So yun, ikaw na rin ang PIO, ikaw na rin presidente dahil ikaw mag-aalala sa kanila. Okay. Dito tayo sa project manager. Sino project manager? Wala dito eh. Yung po. Dalawang wala. Okay. Tatay niya. Tatay Tata niya. niya? Sino yung tata niya? Si Eleuterio Velez. Okay, project manager. Ang project manager ay siyang nag-chat ka pala kanina, ipapadala nga. Oo, anak. Ano bang meeting doon? Brad? Siyang tagapamahala ng proyekto at mayroong pangkalahatang responsibilidad para sa isang proyekto para sa matagumpay na pagsisimula, pagpaplano, desisyon, pagpapatupad, pagsusuri, kontrol at pagsasara ng proyekto. Sabihin ni Pres, yung project manager, kung ano mga proyekto natin, Opo. so siya ang dapat mag-ano nito, mag-asikaso. Mag-asikaso ng ating mga kung ano mga proyekto na ipatupad natin. O, tagapamahala. O, responsibilidad din yun. So, okay. Ito na. Nakapost ba yan? Wala. Pagtanggal ng opisyalis, removal. Sino mang opisyalis ng asosasyon ay maaaring tanggalin sa kanyang pwesto kung siya ay nakagawa ng anomalya o pagkakasala laban sa batas. Pwede siyang tanggalin sa pamamagitan ng pag-appoint ng mga opisyalis na kanilang mapipili sa mga membro at karapat-dapat na humawak ng posisyon.
pagbubutuhan ng mga opisyalis. Majority vote 0 to 50% plus 1. So ibig sabihin, yun na nga ang sinabi natin kanina na pag ang isang opisyalis nagkasala ka sa ating saligang batas, sa ating organisasyon, may nagawa kang pagkakamali na hindi dapat karapat sa hindi sa natin na labag sa ating organisasyon. Maging presidente ka, vice o ano man, basta lahat. Tanggalin. Lahat yun. Mayroon niyang isang hindi yan sabing basta-bastang sabihin lang natin na tatanggalin, Tanggalin. aalisin. Pag-usapan. Pagmimitingan yan at parang magkakaroon tayo ng hearing, magsasampa ng sasampa sa kanya na ganito, bakit, at papatunayan yon. Pag napatunayan, pwede bago siya tanggalin. Kung hindi naman, walang mangyayari. So, ibig sabihin, hindi basta tatanggalin lang yun. Kasi baka Mayroon makaka tayong lang. kasi mamaya, hindi natin alam mayroon bang naninira lang. Makaka lang. Oo. Tanggal, di ba? Kaya kailangan pag-usapan yon. Pag-usapan siya. Kung gaano katotoo yung kanyang ginawa na pagkakamali bago natin aksyonan. Okay lang ba yun? Approve ba kayo doon? Okay. Yun ha. Pagbubutuhan ng mga opisyalis, pag after nung mapatunayan siya, so tanggalin. Pag natanggal na, saka lang tayo pipili ng mga ipapalit na. Ang bawat opisyalis ay pipili ng mga sa membro tayo pipili. Bro. Kung sino ang karapat-dapat na ipapalit doon sa posisyon na yun. Yes. So, ganun. Ito naman, mga membro. Ito yung sa mga membro. Ang problema dito sa mga, ito kasi babasahin pa natin ulit ito, Pres. At gawin ang ipinag-uutos ng saligang batas na ito. At sa mga kautusan o polisiya ng gagawin ng asosasyon sa mga darating na araw. Mag-attend sa lahat ng meeting ng asosasyon. So, ibig sabihin, lahat ng batas na nandito nakapaloob sa binasa natin, dapat sundin lahat ng membro yan. At dapat mag-attend lagi ng meeting. Pero, yun nga ang sinasabi ko rin, in every rules, there's an exception. So, ibig sabihin, kung ganun may sakit o ano man. Kailangan natin ma-sure. Oo. Pero kung hindi ka naman lang ganun, tapos nalaman mo na naglalayo-aliw lang, tapos hindi ka nag-a-attend. Tapos pagdating ng may mga pagbabala, saka ka lang dumating. Oo, aroy. Diba? Lagi nangyayari yan. So, Yan yung puti. ang sinumang membro o mga opisyalis ay maaaring suspindihin at tanggalin bilang membro o opisyal ng asosasyon kung sila ay makagawa ng anumang anomalya o pagkakasala na labag sa batas. So, ito pangkalahatan na to, opisyal at saka membro. Kasi yun na yun, katulad na makagawa ng kasalanan. Paghain ng reklamo, ito na. Ito na ha. Yung hindi yung sinasabi natin kapag nagkasala, hindi pa siya tanggalin. Kundi may paghain ng reklamo, complain. Bawa, isa sa inyo nag-complain kay Pres. So maghain ka ng reklamo para mapag-usapan niya. Ang sino mang membro o opisyal ng asosasyon ay maaaring suspindihin o tanggalin sa pamamagitan ng paghain o pagsumiti ng isang nakasulat na reklamo laban sa akusado sa kalihim ng asosasyon. Ibig sabihin, kung sino man ang pwedeng may naglireklamo sa inyo laban sa inyong kapwa membro o opisyalis, magsumiti kayo ng reklamo, ipasa nyo sa ating sekretary para matingnan pagkatapos ipapaabot sa opisyalis, mangingitin tayo. Kasi ang isang reklamo o akusa laban sa sinumang miyembro ay pag-uusapan ng isang regular o opisyal na meeting ng pangkalahatang pagpupulong, General Assembly, na mangangailangan lamang ng majority vote na 0 to 50% plus 1. Sabi kung 100%, kaya 50% pwede na na boto ng mga dumalong miyembro upang ito ay suspindihin. Pag hindi umabot pala ng 50%, Plus 1. kailangan dapat sagot. Okay para natin. Okay pa. Walang mamaya, hindi kayo Agree. sumagot. Sabi, hindi kayo agree ha. Agree Sagot po. lahat, tapos sinabing okay. Ito yun, ako yan. Agree. Agree. Okay, kapirahan o pundo. Ito ha, yung sa pira. Tira na. Yan na, treasurer. Kapirahan, pundo. Ang kapirahan, pundo ng asosasyon ay magmumula sa membership. Wala man tayong membership. Wala. Yan ang Tatanggalin natin to. Yan ang tatanggalin natin. Dahil bawal sa yan ang Amindahan natin, tatanggalin natin dahil wala tayong membership.
babaguhin natin to. O, gift. Yung mga gift, mga binibigay ng Regalo. yan. Grant or donation at kita mula sa negosyo. Bawal, negosyo na tayo. Doon magagaling. Pero yung wala tayong membership. Wala tayong Dito lang sa mga gift, gift. sa mga Donation. negosyo. Ang lahat na malikom na pira ay kailangang i-deposito sa mga bangko na may passbook na nakapangalan sa asosasyon. So para walang yun, kailangan nakapangalan sa asosasyon. Bago ito magamit para sa lahat ng gastusin o bayarin ng asosasyon. So walang pwedeng basta-basta mag-withdraw doon. Kailangan lahat pag mag-withdraw, mayroon talagang hindi pwedeng si Pres lang mag-withdraw. Kung may karapatan niya papaalam mo doon si auditor at secretary, papaalam niyo kay Pres. Treasurer. Ganito, bago ko mag-withdraw. Aprubahan mo Aprubahan pa ng presidente yan. Tapos, Saan saan gagastusin? gagamitin? ang pera? Oo, saan gagamitin? Kaya lang, di ba? Bago magamit para sa Section 2. Paggamit ng pira, lahat ng gastusin na kukunin sa pira ng asosasyon ay kailangang may kaukulang voucher na pirmado ng Pangulo at Ingat Yaman. Ang treasurer at ng presidente. So, pasimula at pagsasara ng libro ng pundo. Kapirahan ang pasimula at pagsara ng libro ng kapirahan ay tuwing Enero hanggang Disyembre. Enero 1 hanggang Disyembre 31 ng bawat taon. Yung pag-close na hindi tayo pwedeng doon. Magkuha ng pera o dapat i-advance nyo na yung pagkuha para Kuha kayo ng maga. kasi pag dumit hindi pag may mga proyekto na kailangan katulad kailangan natin sa ating Christmas party Opo. o year end Year-end. o kuha tayo ng panggastos doon, di ba? So dapat i-ano mo agad wala pang December 31 hanggang December ng bawat taon. So article pag-aminda ng saligang batas. So aminda Section 1, aminda ang saligang batas na ito ay maaaring palitan o ang anumang provision nito ay maaaring tanggalin o dagdagan sa pamamagitan ng majority vote 50% plus 1 na boto ng mga dumalong membro sa pinatawag na regular o espesyal na pangkalahatang pagpupulong General Assembly para amindahan ang saligang batas. Ito yung ating saligang batas, makinig kayo. Yan. Ito yung ating saligang batas. Ito yung ating ginawa, di ba? Ito yung saligang batas natin ng ating organisasyon. Sabi sa kanina. Oo. So, ibig sabihin, ito, kung mayroon kayong hindi nagustuhan dito, pwede nating tanggalin, pwede nating baguhin. Pwede dagdagan, pwede bawasan. Ngayon. Okay lang. Yung mga hindi agree, ang hindi mag-agree, magtaas ng kamay, tapos magpaliwanag ka kung bakit hindi ka agree. Hindi ka agree. So, magpaliwanag ka. Ikaw, hindi ka agree. Paliwanag mo. Bro, halimbawa ako, nanalo ko sa luto, mag-donate ko 100,000 para sa ating grupo. Pwede. Oh, Pwede. pwede yun. Pwede. Oh, yun na yun siya. Malalaman mo ng lahat yun eh. Ito ay galing Naka-record. kay Vice. Vice. Nag-donate siya. Oh, para Dala na lang sa luto. para sa organisasyon. Ano yun, nakarecord yun. Naka-record yan. yun. Si ano yung Tapos, mag-record? i-deposit yun sa bangko. Ito ang mag-record sa Pag aking na-deposit pera. sa bangko yun, Sa ibang tao, mga individual, private individual na Pero sa lahat iyo yun, pa din talagang kasi nalalaman natin. naghawak ng So, Gcash. mayroong mga opisyalis ng gobyerno na nagbigay sa atin. Pagkatapos papasok sa Gcash yun. Lahat yun, i-report ng Magdoble ka ng record. treasurer at saka secretary. Oo, sige. I-report nila yon na ito ang pumasok na pera. Ito yung lumabas, ito yung pumasok. Kailangan tayong maging transparent sa ating lahat na Okay. membro. Oh, ayun. Yes. Para wala tayong pag-iisipan na baka kikurakot ni bookkeeper yung Na-issue na. Na-issue na. Punta sa yaw-yaw. kapag ginawaan natin ng ganyang isang bagay na masama, ang isang kamatis na isang tiklis na kamatis pag sinama mo na isang bulok, Lahat mabubulok bulok na din. rin yan. Kaya Mahawakan na. kapag isa sa atin gumawa ng isang pagkakamali dito, baka mamaya madamay lahat. Madami na. Alisin na lang yung bulok. Oo. Kaya wag yung pag-isipan natin. Basta- Para yung organisasyon natin na bubuuin ay magiging maunlad na ayos. Di ba? Oo. Dapat, kaya nga sinabi ko, hindi dapat mababago basta-basta ang mga opisyalis. Kasi mayroon minsan sa mga membro, kapag lagi tayong sasabihin natin mag-i-election every 2 years,
Ngayon, may mga nag-i-entry sa ba, malaki na yung organisasyon na. Ano lang? 300 na ang membro. Nakaregister sa Tama. nakaregister sa Oo, SIP. tama. Aba, ano na to? Legit, okay. Pwede ko ito magamit. Oo, yun. Di ba? Daming Marami siyang Oo. makikita. Ang kanyang isip, iba. Ngayon, ang problema, simple mapag ano siya, mapagkunwari. Binoto siya ng, nagbutuhan tayo, ng eleksyon. Binoto ng mas nakakarami, 51%. Nanalo siya. Hindi siya na. Nga. Masisira yung ating sinimulan na maganda. Kawawa si sir. Diba? Kaya hindi dapat na ganon. Sige. Pwede ka na lang mag-suggest. Kung mayroon kang naiisip na maganda, membro ka o opisyalis ka, kung may naisip ka magandang proyekto na ikakaganda ng asosasyon, na pakikinabangan ng lahat, Mag-suggest ka. mag-suggest ka. Yun na lang dapat natin gawin. Bigay Kasi ka ang ng atin naman opinion. hangarin dito, hindi para sa pangkasarili, pangkalahatan para makatulong. Tama. Mabuo natin ang Okay organisasyon, na? maano natin. So, Meron pa bang basahin? meron pa, sige pa, Sige. Pres. Parang tumila kasi, Pres, ah. Nagkamadali. May date yata ito. Marami yan siyang Hindi, wala. i-open. Kasi May sasabihin din siya. Oo. Ah, kasi sige. pagkatapos na. sa atin, no? Pagkatapos Pangkalahatang pagpupulong. Sandali lang, Pres, ha. Sige. Buto, pagpupulong, General Sibara, Ma'am Amindano. Opo, opo. Pagtanggap, adoption, ang salitang batas na ito ay aming tinatanggap na maging batayan ng Palawan Blind and Visual Impaired Association. Ngayong ano ngayon? 5 ng ng January 2025. Oh, nakalagay dito, ano po? Oo, kasi Sa barangay, Inagawan sa Puerto Princesa City, Palawan, Sitio Tabarongis. Yung ano yan, yung pag meeting niya nakaraan. Okay. Oo. Katibayan ang mga Sa lagda sa ibaba at lahat ng miyembro sa liga. Pipirma na lang yan sila dyan, Oo. naka-encode na yung pangalan Ito yung nila. mga pangalan ng mga pangalan Oo. ng pangalan, posisyon, tungkulin, lagda, hindi na dito na lahat ng mga no. Oo. Ito lahat mga Pipirma okay na lang sila dyan. So, wala na. Yung mga mga pangalan ng itong mga opisyalis. Oo. So yung sa mga membro, wala nakasulat dito sa opisyalis lang to, no? Sa pinakailalim, may mga member. Wala. Meron, pinakailalim. I-scroll mo pa. Bakit Hermogenes Prisas? Ano? Member yan siya. Member. Bakit nakasama dito sa... Member nga. Member. Attendance ba? Attendance. Nung nung nakaraan Meeting. ito. Yung December. Parang pinaka ito, yung parang pinaka-minutes ng ano natin na nakaraan. O sige. So, Yun na tapos lang ilagay ang ano, sabi ni Sir So, Jonathan. agree ang lahat dun sa saligang batas, no? Okay. Agree ang lahat? Agree. Walang tutol? Agree, wala. Okay, walang tutol ha. Malinaw yan, naka-record tayo, naka-video yan. Yan. Okay, magandang hapon ulit.